Didn't we tell you in Egypt? Di ba sabi namin sa'yo nung nasa Egypt, nung ini-encourage mo kami na tatakas na tayo, sabi namin sa'yo, pabayaan mo na kami, leave us alone, let us go on serving the Egyptians. Okay na kami, comfort zone na namin to, na inaalipin kami dito sa Egypt. Sanay na kami na pinapahirapan kami dito. Pero talagang in-encourage mo kami na sumama. Tingnan mo yung naranasan natin ngayon. It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert. Mas mabuti pa sa amin alipinin, alilain kami sa Egypt kaysa mamatay kami dito sa disyerto. Nung binabasa ko yan, nakita ko yung kalagayan natin bilang Christian. Maaaring hindi ikaw, pero may mga gantong Christians. Nung sila tumanggap sa Panginoon, pinalaya sila ng Panginoon sa pagkaalipin. Parang doon nila napansin na, ba't ganun? Nung nagsiserve ako kay Lord, sunod-sunod ang problema. Sunod-sunod ang pagsubok. Bakit ganun, Lord? Naglingkod lang ako sa iyo eh. Ba't ngayon sunod-sunod yung nararanasan kong problema? Ayoko na maglingkod sa iyo. Babalik na lang ako sa dati kong buhay. Nagiging ganun yung kalagayan natin, parang mga Israelites doon sa desert. Pero alam niyo po, Kristiyano ka man or hindi ka Kristiyano, pareho lang yan na may mararanasang problema at pagsubok. Wala namang ipinangako si Lord Jesus Christ na pag sumunod kayo sa akin, naging mananampalataya ko kayo, exempted na kayo sa trials, sa mga problema. Wala pong ganong false promises ang Panginoon. Never nagbibigay ng false promise ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Agree? Can we say amen? Praise God. Ang kaibahan nun, pag ikaw mananampalataya na ng Panginoon, nakaranas ka ng problema, alam mong meron kang kakampi. Meron kang lalapitan, meron kang tatakbuhan, alam mong merong makikipaglaban para sa iyo. Unlike kapag wala kang Kristo sa buhay mo, ewan ko kung kayanin mo ang buhay na wala kang Jesus Christ na tinatawagan sa buhay mo. At nung time na yan, kahit marami sa kanila galit kay Lord dahil dun sa nararanasan nila, sinisisi nila ang Panginoon, ang Diyos pwede namang magbingi-bingihan eh. Pwede niya sabihin, sinisisi niyo ako, hindi ko kayo pakikinggan. Bahala kayong abutan ng mga Egyptians. Pero si Lord kahit maraming naninisi sa Kanya, irate callers, hindi po siya nagbingi-bingihan. Sumunod na verse. Verse 13, Moses answered the people. Sumagot si Moises sa kanila, don't be afraid. Stand still and see what the Lord will do to save you today. You will never see these Egyptians again. Verse 14, yung verse na yan, napakasarap ang kinin. Ang kinin mo yung verse na yan. Kung meron kang mga battles ngayon, napakasarap ang kinin ng verse na yan. Ibig sabihin ng ang kinin, gagawin kong totoo sa akin, panghahawakan ko ang verse na ito. Sabi ni Moises sa kanila, the Lord is fighting for you. The Lord is fighting for us, so be still. Magkaroon kayo ng kapayapaan. Kahit ganyan, mukhang malapit na yung mga Egyptians, the Lord will fight for us. Yan yung kaibahan natin sa mga walang Jesus Christ sa buhay nila. Walang makikipaglaban para sa kanila. Pero ikaw bilang anak ng Diyos, alam mong meron kang tatay, Heavenly Father, na makikipaglaban sa iyo. Pero dapat, hindi lang si Lord dapat yung nakikipaglaban. Dapat, pinaglalaban mo rin yung pananampalataya mo. Laban kay Satan. Kahit unlimited calls yung nare-receive ni Lord, He is giving answers accurately. Ang tugon ng Panginoon, kahit unlimited calls yan, laging tumpak, laging wasto, laging tama yung ibinibigay na katugunan ng Panginoon. So, verse 15, Then the Lord said to Moses, Why are you crying out to me? Tell the Israelites to start moving. Sabi ng Panginoon, Moises, bakit ka ngawa ng ngawa sa akin? Ba't ka atungal ng atungal? Sabi mo sa mga Israelite, start moving. So possible, huminto na sa paglakad yung mga Israelites. Yan yung na-realize ko nung binasa ko yung verse na yan. May mga pagkakataon, ganan din tayong mga Kristiyano. Pag nakakaranas ng pressure, nakakaranas ng problema, nakakaranas ng pagsubok, we stop moving. We stop serving the Lord. We stop praying. We stop Bible reading. We stop attending sa gawain ng Panginoon kapag nakakaranas ng pagsubok. Hindi po yung tamang response
Nag-stop sila dahil sa takot na kanilang nararanasan. Sabi ng Lord sa kanila, tell the Israelites, tell them to start moving. Last week, step forward. Magpatuloy lang kayo, ang layo pa ng mga Egyptians. So, keep on moving. Start moving. Yan yung sabi ng Panginoon sa kanila. Next verse, raise your staff. Itaas mo yung tungkod, stretch out your hand over the sea, and I will divide the water. Yung Diyos yung naghati ng dagat. Then the Israelites will go through the sea on dry ground. Possible, no? Maisip ni Moises, anong sinasabi nito ni Lord? Ba't ganito yung instruction niya? Hahatiin niya ang dagat? That's not an accurate instruction. Hindi ganun yung inisip ni Moises. Ito yung sinabi ng Diyos, and I believe ang Diyos na pinaglilingkuran ko is accurate when He is giving instruction. Sumunod si Moises, at yun nga, to his surprise, for sure, na-surprise siya doon, at ang mga Israelites, hinati nga ng Diyos ang dagat, at doon talaga sila dumaan sa tuyong lupa. Very, very accurate ang Panginoon pagdating sa kasagutan sa ating mga pagtawag, prayers sa Kanya. Bilang lahat, detractors. Ibig sabihin, unsatisfied or unhappy customer. Mga customer na hindi nasiyahan, hindi na nasyahan, hindi natuwa doon sa services na meron sila. Hindi sila natuwa sa customer service na kumausap sa kanila. Most likely, sila yung hindi magre-recommend ng services na meron kayo. Sisiraan nila yung company ninyo, sisiraan nila yung services na meron kayo. Huwag kang huwag kang gumamit ng Globe. Pangit yan. Laging down yung signal. Huwag kang gumamit ng PLDT. Laging putol yung kanilang signal. Ganon yung mga sasabihin nila sa kanilang mga loved ones, sa kanilang mga kakilala. Ba't ko nabanggit yan? Maraming Christians, dati naglilingkod sila sa Panginoon. Kasama mo sila, nakaupo dyan sa monoblocks. Kasama mo sila nagtataas ng kamay. Baka mas mataas pa yung pagtataas ng kamay kesa sa'yo. Mas malakas silang magpuri kesa sa'yo. Sumisigaw sila ng hallelujah ng mas malakas kesa sa sinumang naririto. Nagpapagamit sa Panginoon, tumutugtog sa Diyos, kumakanta dito sa stage, nag-share ng Word of God. Pero ngayon wala na sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Possible may pinag-pray sila sa Panginoon, tapos feeling nila hindi sinagot ni Lord yung prayer nila. They are unsatisfied. They are unhappy. Ngayon sila na yung ginagamit ni Satan para sabihin sa ibang mga tao, hindi totoo ang Diyos. Ako nga dati, nagsiserve ako kay Lord. Na-experience ko yan dati sa dati kong office. Nilapitan ako ng supervisor ko. Nagbabasa kanyang Bible. Ako nga, ako dati, instrument player ako sa church namin. Hindi naman totoo ang Diyos. Can you imagine? Tumutugtog sa gawain ng Panginoon noon. Tapos ngayon, detractors na sila, spiritual detractors na sila. Atheists na sila. Hindi na sila naniniwala sa Diyos. May pagkukulang ba yung Diyos sa kanila? Hindi ba talaga sila sinagot ng Diyos? Naniniwala ako, ang Diyos hindi nagkulang sa buhay ng sino man na naririto. Possible, nagbigay ng answer ang Lord sa kanya, hindi niya lang na-recognize ang boses ng Diyos. Hindi niya lang kinilala yung instruction ng Diyos sa kanyang buhay. Why? Kasi may iba siyang ine-expect na sagot ng Panginoon. Yan po yung nakakalungkot pag nagpe-pray tayo. May sarili tayong, gusto ko Lord, ganito yung sagot mo sa prayer ko. Paano kung hindi ganun yung sinagot ni Lord sa prayer mo? Kaya nga ginagamit natin sa prayer, di ba yung, let your will be done. Ang kalooban mo, Lord, yung makapangyari. Yes, maganda naman tong kalooban ko, but I believe mas maganda, Lord, yung kalooban mo. Naniniwala po ba tayo doon? Magsabi ng amen. Sabi sa book of Isaiah, His thoughts are higher than our thoughts, and His ways are higher than our ways. Laging mas maganda yung purpose ni Lord, laging mas maganda yung plano niya para sa buhay ng bawat isa sa atin. Nakakalungkot, huwag tayong mahatid sa ganyang kalagayan. Kung feeling mo hindi pa nasasagot yung prayer na itinatawag mo kay Lord, huwag kang magiging spiritual detractor. Sabi sa isang quotation ng isang man of God, napakaganda ng quotation na ito. Very profound and compelling. Do not blame God for not listening to your prayers.
if you are not listening to His call to obedience, you will end up blaspheming God and accusing Him of negligence while all along you will be the culprit. You are the culprit. Sa Tagalog, interpretation ko to para mas madali nating maintindihan. Huwag mong sisihin ang Diyos kung feeling mo hindi niya pinapakinggan ang prayers mo. Kung ikaw naman mismo ay hindi nakikinig at hindi sumusunod sa kanyang mga salita. Mahatid ka sa pagsasalita ng hindi maganda laban sa Diyos at aakusahan mo siya na pabayang Diyos. Na hindi mo nare-realize, ikaw pala yung guilty. Ikaw pala yung pabaya at hindi pala ang Diyos. At ang tunay na salarin dun sa accusation na inaakusa mo laban sa Diyos ay walang iba kundi ikaw pala. Inaakusahan natin si Lord, Diyos na hindi nakikinig, Diyos na pabaya. Pero sarili pala natin yung tunay na ganun. Tayo pala yung pabaya, tayo pala yung hindi nakikinig kay Lord. Ikalawang uri ng customers, promoters. Sila yung satisfied or happy customers. Sila yung nagbibigay ng survey na 5 pataas, which is good. Most likely, sila yung magre-recommend ng service, telecommunication, sa loved ones nila, sa kaibigan nila. Oy, kung ako sa'yo, mag-converge ka kasi mas maganda to. Kung ako sa'yo, mag-smart ka kasi mas mabilis yung kanilang internet connection. Kung ako sa'yo, mag-PLDT ka kasi ang dami nilang magagandang plans na iniyo-offer sa PLDT. Nagiging promoter sila kahit hindi naman sila binabayaran sa pag-promote ng service or ng product na meron sila. Bilang Christians, naniniwala ko lahat ng naririto, meron tayong prayers. Hindi man lahat ng prayers natin nabigyan na ng katugunan, pero naniniwala ko may prayers tayo na tinugunan na ng Panginoon. Lahat ng tinugunan na ng Panginoon yung prayers nila na naririto, pwede bang palakpakan nyo yung Diyos? Yes, lahat tayo may pinag-pray kay Lord na binigyan niya ng katugunan. The question is, yes, we are happy, we are satisfied, gamitin ko yung termino, customer or caller. The question is, naging promoter ka ba ng Panginoon? Did you promote Him? Nirecommend mo ba siya sa iba? Sa kaibigan mo, kakilala mo, tagal mo ng friends, hindi mo man lang pinopromote si Lord. Hindi mo lang sinasabi, oy, try mo si Lord. Ang galing-galing ni Lord. Sa Kanya ka tumawag, hindi Kanya bibiguin. Nagawa na ba natin yung bagay na yun? Bilang Christian, if you are satisfied and happy sa Panginoon, dapat pinopromote mo si Lord sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sinasabi natin, for example lang naman to, mag-PLDT ka, ang daming magagandang plans na inio-offer. Why not sabihin mo, kay Jesus Christ ka mag-subscribe. Ang dami niyang plans na inio-offer para sa buhay mo. Naniniwala po ba tayo na maraming plano ang Lord sa buhay natin? Can we say amen? Yes. Laging totoo yan. Kung ikaw wala kang plano sa buhay mo, ang Panginoon laging maraming magagandang plano para sa buhay ng bawat isa sa atin. At dahil alam natin na ang Diyos, kahit unlimited calls yung nare-receive niya, nakikinig pa rin siya sa prayer natin, sa mga calls natin, at nagbibigay siya ng accurate answer, dapat hindi po siya huli sa resort ng bawat isa sa atin. Dapat lagi siya yung number 1 na tatawagan natin kapag kailangan natin ng tulong. You are blessed na meron kang mga kaibigan. You are blessed with brothers and sisters in Christ na naging strong circle mo as a Christian. Blessing sila sa buhay natin. Pero bakit kapag tayo may pinagdadaanan, sa kanila agad tayo pumupunta? Bakit hindi muna dun sa blesser? Ba't sila yung una natin tinatawagan, yung mga blessing? Ang una mong tawagan, yung blesser. Yung mga blessing na yan, brothers and sisters in Christ, praise God, nandyan sila, but they are not available 24/7. Hindi laging naka-green yung messenger nila. They're not always active.
24/7. Pero ang Diyos, na minsan ginagawa mong huli sa tatawagan mo, lagi siyang online para sa'yo. Ang mga CSR, customer service representatives, call center agents, they can take up to 50 calls in a day, average. Pag lumampas doon, mababurn out na sila. Mae-exhaust, mapapagod, mananawa doon sa kanilang trabaho. Pero ang Panginoon, kahit 50 Christians tumawag sa Kanya para kay Lord, gamitin ko yung term, no match na no match ang number na yan sa kakayanan ng Panginoon. Kahit tayo sabay-sabay mag-pray dito, unlimited yung calls na marireceive ni Lord from us through prayers. Ang Panginoon hindi napapagod, hindi nababurn out, hindi magsasawa na pakinggan yung tawag at yung boses natin. May mga tao minsan sawa na sa boses natin eh. Umay na sa mga hanas natin sa buhay, mga daing natin sa buhay. Kahit gaano pang ka-close mo ang isang tao, may times magkakaroon ng ear fatigue yan. Paulit-ulit naman tong kaibigan ko, love life na naman yung broken heart na naman yung share niya sa akin eh. Nakakaumay na. Si Lord, kahit paulit-ulit mong banggitin niya kay Lord, hindi pagsasawaan ng Panginoon yung pagtawag mo sa Kanya. Hindi pagsasawaan ng Panginoon yung boses mo na laging nangungulit sa Kanya. Gusto nga ni Lord eh, na lagi natin siyang kinukulit. Pagpapakita na, Lord, kailangan kita. Wala akong mapagkwentuhan, Lord. Ikaw yung gusto kong pagkwentuhan ng lahat ng pinagdadaanan ko. Sa'yo ko gustong itawag tong concern ko kasi sa kaibigan ko may judgment. Kahit gaano kong ka-close. Sa'yo, Lord, walang judgment. Papakinggan mo lang talaga yung mga tawag, yung mga gusto kong idaing sa'yo. Ang Lord laging 24/7 yung kanyang linya. Tayo lang yung laging busy. But the Lord, the true and living God that we are serving here in COG Parian, Calamba, He is just waiting for you to call Him. Ulitin ko yung word. He is waiting for you to call Him. Sino tayo para paghintayin natin ang Diyos? Sino ka para pagmalasakitan ng Diyos? Sino ka para alalahanin ng Diyos? Sino ka para mahalin ng Diyos? Sino ka para pakinggan ng Diyos? Remind ko kayo kung sino tayo. Tayo lang naman yung pinag-alaya ng Panginoong Jesus ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. And praise the Lord Jesus Christ because of Him, because of His name, because of His precious blood that flowed on the Calvary, may access na tayo na makatawag sa Ama na nasa langit anytime na gusto nating tumawag sa Kanya. Even if the calls are unlimited, God will not ignore you because He cares and He unconditionally loves you. Siyempre, hindi ko kayo iiwanan na walang phone number. Brother, rin gusto mong tumawag kay Lord. Wala akong hotline. Dapat itong hotline ng Lord, number 1 ito sa spiritual phone book na naka-engrave sa ating mga puso. 333, not 555, 2 na. Hindi rin 666. 333. Lagi mong tatandaan ang hotline ng Panginoon. Jeremiah 33 verse 3. Call to me, saith the Lord, and I will answer you. I will tell you great and mysterious things that you do not know. Yan yung invitation ni Lord sa bawat isa sa atin. Hindi na natin kailangan magbayad pa ng mahal na load para tumawag sa Kanya because we already have the name of the Lord Jesus Christ. We can call unto our Abba Father, sa tatay natin na naghihintay ng pangungulit, naghihintay ng paglalambing,
naghihintay ng pagtawag natin sa Kanya. Bago kayo tumayo, iiwan ko sa inyo yung question na ito. Sa unlimited calls na nare-receive ni Lord every day, isa ka ba sa mga callers? And I hope, yes, yung sagot natin dyan. Yes, Lord, gusto ko sa unlimited calls na marireceive mo everyday. Isa ako sa kasama dun sa mga mangungulit sa'yo. Which means, isa ako sa laging magpe-pray at tatawag sa iyong pangalan habang ako ay nabubuhay at humihinga. At kung gusto mo maging faithful caller ni Lord, I'm inviting you to stand up before the presence of the Lord. Habang pinapasalamatan natin siya sa kabutihan niya sa ating mga buhay. Lord, maraming salamat. You are always available for each and every one of us. Kahit minsan yung mga gusto naming sabihin parang petty naman, ang babaw lang naman. Pero gusto mo, Lord, sabihin pa rin namin sa iyo. Gaya sa isang anak na nakikipagkwentuhan sa kanyang tatay. Brother, wala naman kasi akong concern. Ang sasabihin kay Lord, kung wala kang concern, makipagkwentuhan ka lang kay Lord. Tawag ka sa Kanya at makipagkwentuhan ka, Lord. Ito po yung ginawa ko sa buong araw. Kumain po kami sa ganitong lugar. Masaya po kami, yung family namin. Makipagkwentuhan ka. Never ever forget, you are a child of God. Hindi lang maalala natin si Lord kapag may hihingin tayo sa Kanya. Pag may gusto kang ikwento, tawag ka sa tatay mo na nasa langit. Tay, mangungulit kami sa iyo, kakatok kami sa pintuan mo, maglalambing kami sa iyo araw-araw. At wala kang magagawa, Lord. Sa unlimited calls na marireceive mo everyday, laging kasama yung pangalan ko sa mga callers. Napakasarap na ganun yung i-commit natin sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus.